Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, timbog ang Rank 9 Regional Most Wanted Person ng Bicol matapos ang isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa Quezon Province para sa kaso nitong 3 counts of statutory rape. Yan ang ibabalita ni Patrolman Adrian Dayao. Kalaboso ngayon ng isang lalaki na nakatalang Rank 9 Regional Most Wanted Person ng Bicol sa isinagawang manhunt operation ng San Andres PNP at Candelaria PNP sa Barangay Pahingasur, Candelaria, Quezon. Kinilala ni Police Major Esmol Ikawat, hepe ng San Andres MPS, ang akusado na si alias Bert, 21 anyos, at dating residente ng Barangay Manambrag, San Andres, Catanduanes. Bandang alas 6:30 ng umaga nang maaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of statutory rape na inisyo ng RTC Branch 42 Birac, Catanduanes at walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, ang naarestong akusado ay nasa kustodiya na ngayon ng San Andres Municipal Police Station para sumailalim sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Adrian Dayao, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Imbes na ticket, regalo ang ibinahagi ng PNP Highway Patrol Group o HPG Mimaropa sa mga motorista sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Kaya naman, sobrang tuwa ang kanilang naramdaman. Yan ang ibabalita ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa araw-araw na pagpapatupad ng mga operasyon ng Highway Patrol Group sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating mga kakalsadahan ay tuloy-tuloy rin ang pag-abot ng ating mga kapulisan sa komunidad. Nitong nakarang araw, ika-4 ng Disyembre ng taong kasalukuyan ay nagsagawa ng isang outreach program ang pamunuan ng HPG Mimaropa sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Mar Francisco, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation, ang Highway Patrol Group sa nasabing kalsada ay namahagi ito ng mga regalong handog at mga food pack
packs sa bawat batang pasahero at mga motoristang dumaraan sa National Highway ng Barangay Mar Francisco, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Pinangunahan mismo ng hepe ng HPG Region 4B na si Police Colonel Ani Yumangilin kasama ang buong puwersa nito na tulong-tulong sa pag-aayos at paghahanda ng mga ibibigay na regalo sa ating mga kababayang motorista. Nakakatuwang pagmasdan na imbes na panikit ang ibigay ng HPG sa mga motorista ay mga regalo at food packs ang ibinahagi nito sa bawat motoristang masasalubong nila sa nasabing lugar. Sa mga ganitong aktibidad ay naipapakita ng ating mga kapulisan ang malaking puso nila sa pagtulong at pag-abot sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga simple act of kindness. Bagamat ito'y simple lamang pero ito'y bukal sa puso ng ating mga kapulisan. Sa kasiyahang dulot ng aktibidad na ito, sa mga ngiti ng ating mga kababayan ay pawi ang pagod ng ating mga kapulisan. Kaya tunay na hindi sa laki o liit ng bagay na susukat ang pagtulong ng isang tao kundi nasa pusong tunay na may pagpapahalaga at pangunawa sa realidad ng buhay. Manatili tayong mapagpasalamat at patuloy na ipalaganap ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagkakaisa. Muli kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Idineklara ng drug-free workplace ang Camp Major Bado Dangwa. Alamin yan sa report ni Patrolwoman Febelin Kudyang. Idineklarang drug-free workplace ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Camp Major Bato Dangwa sa declaration ceremony na ginanap sa Masigasig Grandstand, Camp Major Bato Dangwa, La Trinidad, Benguet, nito lamang ika-4 na araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Pro Cordillera Regional Director Police Brigadier General David K. Peredo Jr. ang programa kasama ang PIDEA Acting Regional Director Julius M. Paderes. Sentro ng seremonya ang unveiling ng drug-free workplace marker bilang tanda ng Pro Cordillera ay sanangganap na drug-free workplace. Dito ay tinanggap din ni Police Brigadier General Peredo Jr. ang plaka ng kumpirmasyon na nagpapatunay na ang Pro Cordillera ay natugunan na ang pamantayan ng Dangerous Drugs Board Regulation No. 13 Series of 2018. Samantala, ang mga kapulisan ng Cordillera ay patuloy na makikiisa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor upang mapagtagumpayan ang laban kontra illegal na droga sa pamayanan. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Febelin Kudyang. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kudyang. Hindi may pinta ang kasiyahan ng naging benepisyaryo ng Balay Mo Gasa Ko Project matapos ihandog ng Siquijor PNP sa Barangay Poblasyon Siquijor. Ang magandang balita, ibahagi mo, Patrolwoman Jeneline Consul. Muling ginawa ng mga tauhan na Siquijor Police Provincial Office ang Balay Mo Gasa Ko Project sa isang pamilya na kanilang nasasakupan sa Poblasyon Siquijor, na isa katuparan ang pabahay sa pangunguna ni Police Colonel Robert Lingbawan, Provincial Director, katuwang ang Municipal Advisory Group, Barangay Based Organization, Siquijor Eagles Club at si Father Ramon Duran na siyang nanguna sa pagbibindisyon ng naturang bahay. Ang napiling benepisyaryo ay si Tatay Cipriano na dating nakatira lamang sa isang barong-barong na bahay kasama ang kanyang pamilya. Pagpapaabot ng pasasalamat si Tatay Cipriano sa hindi matatawarang biyayang handog ng kapulisan at kanya ring isinalaysay ang kanilang paghihirap sa kanilang dating bahay lalo na tuwing umuulan dahil pinapasok ito ng tubig na sanhin ng pagkakabasa nila maging ng kanilang mga kagamitan. Ang Balay Mo Gasa Ko Project ay patuloy na binibigyang katuparan ng Siquijor PNP upang matiyak ang kaligtasan at makapag-umpisa ng maayos na pamumuhay ang mamamayang kanilang nasasakupan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Consul. Sa ating katropa tips, alamin naman natin kung paano o ano ang blue jacking at kung paano ba ito maiiwasan. Yan ang report ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Ano nga ba ang bluejacking? Ang bluejacking ay isang pag-atake kung saan may nagpapadala ng hindi hinihinging mensahe sa isang Bluetooth-enabled na device. Ang target ay dapat nasa loob ng kanilang Bluetooth range para gumana ang pag-atake.
Madali lamang i-bluejack ang isang telepono kahit na hindi ito karaniwang ginagawa sa ngayon. Paano nga ba gumagana ang bluejacking? Una, naghahanap ang attacker ng malapit na Bluetooth-enabled na device. Ikalawa, ipinapares nila ang sarili nilang device sa gamit ng biktima. Kung kailangan nila ng password para i-authenticate ang kanilang device, gumagamit sila ng brute forcing software na bumubuo ng kombinasyon ng mga password hanggang sa makabuo ng tama. Ikatlo, kapag nakakonekta na sila, maaari na silang magpadala ng mga scam na mensahe at larawan sa biktima. Paano protektahan ang iyong sarili laban sa pag-atake ng bluejacking? Una, panatilihing naka-off ang Bluetooth ng iyong cellphone kapag hindi ginagamit. Ikalawa, huwag tumanggap ng request ng pagpapares mula sa device na hindi mo kilala. Ikatlo, kabisaduhin ang mga pangalan ng lahat ng iyong device sa Bluetooth para maiwasang kumonekta sa hindi kilalang device. Ikaapat, kung may nagpadala sa iyo ng file sa Bluetooth na hindi mo alam, huwag buksan ang mga ito. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace. Para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Isang wanted person sa Davao City ang timbog ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kaso nitong 3 counts of cyber libel. Nakasubaybay dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Ikaw, gidako sa krimen nga cyber libel. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 10 Davao City, inaresto ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 at Bahada Police Station ang isang 56 anyos na lalaki nitong ikalawa ng Disyembre taong kasalukuyan sa parking area Abriza Mall, Davao City. Inakusahan ng suspect ng 3 counts ng kasong cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine sa dialektong naiintindihan niya. Pansamantalang nasa kustodiya ng Bahada Police Station ang suspect at nakatakdang magpiyansa ng 48,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Dahil sa iligal na paggamit ng pampasabog upang makahuli ng isda, 4 na lalaki ang arestado ngayon sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP Maritime Group dahil sa iligal na pangingisda. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Jano J. Santos. Huli ng Ozamis Maritime Police Station ang 4 na mga isda sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal fishing nito lamang ika-1 at ika-2 ng Disyembre taong kasalukuyan. Nagsagawa ng seaborne patrol operation ng mga tauhan ng Ozamis City MARPSTA kasama ang Tangob City Police Station sa nabanggit na lugar, bunsod ng pinaigting na kampanya ng PNP Maritime Group kontra sa illegal na pangingisda. Arestado sa 2 araw na operasyon ng mga operatiba ang 4 na suspect habang nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa karagatang nasasakupan ng Barangay Makilaw, Tangob City, Misamis Occidental. Agad na ininspeksyon ng mga operatiba ang kanilang mga bangka at dito napag-alaman na gumagamit ang mga nasabing suspect ng fishing net na mas maliit ang butas kumpara sa itinakda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Malinaw na isa itong paglabag sa Section 93 Use of Fine Mesh Net ng RA 10654, ang Act to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Ozamis MARPSTA ang mga suspect at kinumpiska ang kanilang mga bangka at kagamitan habang inihahanda ang mga kasong isasampa sa mga ito. Ang PNP Maritime Group ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang sugpuin ang illegal na pangisda at maprotektahan ang likas na yaman ng ating karagatan para mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. Isang lalaki ang kalaboso ng mga tauhan ng Ordaneta City PNP dahil sa pagkakaroon nito ng kasong karnaping sa Barangay Poblacion Pozo Rubio, Pangasinan. Ang balita mula kay Patrolman Dennis Carinan. Arestado ng mga tauhan ng Ordaneta City PNP ang isang most wanted person
sa Barangay Poblasyon, Posorobio, Pangasinan, habang kinilala naman ang kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calvo, officer in charge, ang suspect na si Fernando Horquilla Cabreros, 39, residente ng Barangay Tobor, Malasiki, Pangasinan. Dakong alas 5 ng hapon nang maresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong carnapping at mayroong rekomendadong piyansang 300,000 pesos. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mamamayan pambansang pulisya para mas lalong mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Walang kawala ang isang lalaki matapos maaresto sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa bayan ng Nara, Palawan para sa kaso nitong frustrated murder. Ang buong kaganapan mula kay Patrolman George Michael Bardiago. Hawak na ng mga otoridad ang isang lalaki na may kasong frustrated murder sa Nara, Palawan. Kinalalang suspect na si Dominador Vergara Castulo, 21 anyos, binata at residente ng nasabing lugar. Nahuli ito sa Quirino Extension, Barangay Poblasyon, ganap alas 9:30 ng umaga noong araw ng Disyembre 3, taong kasalukuyan. Hinuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Paz Soledad B. Rodriguez Cayetano ng 4th Judicial Region Branch 49, Puerto Princesa City dahil sa kasong nabanggit. Sa ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga na ng PNP para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Bardiago, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. Dinaluhan ng PNP Women and Children Protection Center ang inulunsad na project sa GIP sa San Carlos City, Pangasinan. Alamin natin ang mga naging kaganapan sa report ni Patrolwoman Sana Rose Luna. Mainit ang pagtanggap ng Pangasinan Provincial Police sa pagdating ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng PNP Women and Children Protection Center nitong Martes sa bayan ng San Carlos City. Inimbitahan bilang panauhing pangdangal si Police Brigadier General Manalad sa paglungsad ng project sa GIP kung saan ito ay pinangunahan ng San Carlos City DepEd Schools District Supervisor na si Dr. Sheila Marie Primicias kasama si Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, COP ng nasabing bayan. Layunin ng Project Oplan sa GIP na may kahulugang sama-sama, alagaan, gabayan ng bawat isa para maiwasan ang panggagahasa ay paigtingin ang kaalaman ng mga mamamayan lalo na ang mga kabataan tungkol sa legal na karampatang parusa laban sa lumalaganap na kaso ng rape at sexual abuse. Ang nasabing aktibidad ay binubuo ng pinagsanib puwersa ng DepEd at PNP upang magkampanya at magbigay alam para malabanan at mapigilan ang tumataas na kaso ng rape. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ang mga nanguna sa proyektong ito at ang hepe ng WCPC para sa mga mag-aaral, guro at iba pang staff na dumalo sa nasabing aktibidad. We can create a silver tone in every child. Every child is served, and the darkness of expectation gives way to the light of hope and protection. Kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong Aling Pulis PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Sa Nibwersang nagsagawa ng intensified anti-carnapping operation ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa Region 4A kasama ang mga taga-Land Transportation Office sa Batangas City. Police Master Sergeant Ivy Taganas sa report. Sa pagpapaigting ng anti-carnapping operation at pagpapatupad ng iba pang batas trapiko sa ating kakalsadahan, kasama na rito ang kampanya sa balik disiplina sa kalsada, disiplinadong driver at pagsuporta sa mahigpitang pagpapatupad ng no registration, no travel policy ng Land Transportation Office, isang operasyon na ikinasa ng Highway Patrol Group Region 4A sa pangunguna ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Romel C. Estolano kasama ang Land Transportation Office 4A ng Batangas City, Batangas.
kahapon ng 5 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Mr. Vigor Mendoza II, LTO Chief, lumabas sa datos ng ahensya na nagpapakita na 65% ng mga sasakyan sa bansa ay lumalabag at kabilang sa mga sasakyang yan ay hindi nakarehistro. Sa kabila na nakakabahalang taas ng porsyento ng nasabing datos, ang Highway Patrol Group ay patuloy na magiging masigasig sa pagpapatupad ng mga operasyon at pagpakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na kung saan nakakasakop sa mga suliraning ito. Kaya't ang nasabing operasyon ay nagresulta ng 74 na traffic violation tickets na naibigay sa mga pasaway na motoristang naaktuhang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Samantalang 24 na motorsiklo at isang sasakyan naman ang naitalang na impound sa nasabing operasyon. Asahan niyong mananatiling aktibo at masigasig ang Highway Patrol Group sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng ating mga kakalsadahan. Muli, kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada, na kasama nyo para sa serbisyong nagkakaisa. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Sa iba pang balita, turnover ng livelihood assistance sa mga dating membro ng Communist Front Organization ang isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Magbabalita dyan si Staff Sergeant Lenny Valerio. Matagumpay na isinagawa ang pagbibigay o pag-turnover ng livelihood assistance na tinaguriang Panag-aywan Itikailian Program para sa mga dating membro ng CFO na ginanap sa Multipurpose Gym Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Regional Director, Police Brigadier General David K. Prado Jr. at ang Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 15 na si Police Colonel Roel D. Tagel. Kasama din ang iba pang ahensya kung saan nagbigay tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment Cordillera na pinangunahan ni Regional Director Nathaniel B. Lacambra at si Regional Director ng NICA Cordillera na si Brigadier General Camilo P. Balutan. Ang Panag-aywan Itikailian Program ay isa sa mga best practices ng Regional Mobile Force Battalion 15 para tulungan ang mga dating rebelde na tuluyang magbalik loob sa gobyerno at muling makasama sa lipunan, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Mula dito sa home of the most disciplined cops, Camp Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Nasamsam naman ng PDEA kasama ang PNP Drug Enforcement Group ang higit 67 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang interdiction operations ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Philippine Airport Ground Services NAIA Complex, Pasay City. Yan ang ibabalita ni Patrolman Justin Mamolo. Nasamsam sa higit 67.3 milyong halaga ng shabu sa ikinasang interdiction operation sa Pier Pag Center, NAIA Complex, Pasay City, pasado alas 7 ng gabi noong December 5, 2023. Nakuha sa nasabing operasyon ng isang parcel na idineklarang naglalaman ng mga spare parts na ipinadala mula sa Pro Pecas LDA of AV Malagre Mabote NRO 471 Maputo, Mozambique MZ na ipinadala kay alias Marie, 40 years old, residente ng Santa Ana, Manila na nahuli sa nasabing operasyon. Ang nasabing parcel ay naglalaman ng 10 metal pulleys na may laman na aabot sa 100 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 9,898 grams at tinating nagkakahalaga ng 67,306,400 pesos. Nakuha rin mula sa naarestong suspect ang isang Philippine passport, isang humid card, airway bill document at isang cellphone. Ang nahuling suspect at nakumpiskang mga ilegal na droga ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PDEA headquarters para sa tamang disposisyon. Ang operasyong ito ay matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan kabilang ang PNP Drug Enforcement Group. Bilang ito ang pangunahing mandato ng PDEG, hindi tumitigil ang aming unit sa malawakang opensiba kontra ilegal na droga.
Para sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa ilegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Arestado ng mga otoridad ang isang magsasaka sa Alaminos City, Pangasinan dahil sa kaso nitong pagnanakaw. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Robert Abella Jr. Himas rehas gayon ng isang lalaki matapos siyang dakpin ng mga operatiba ng Alaminos City PNP nito lamang ika-5 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangkey, hepe ng Alaminos City Police Station, ang suspect na si alias Alex. 53 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay Pandan, Alaminos City, Pangasinan. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Wangkey, ang suspect ay naaresto dahil sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Roda N. Odero, presiding judge ng Municipal Trial Court in Cities, Alaminos, Pangasinan, na may petsang November 30, 2023 dahil sa kasong pagnanakaw na walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Abella Jr. Nasamsam naman o nagsagawa naman ng simultaneous anti-carnapping operation ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa mga pangunahing kalsada sa Region 1. Ito ay bahagi ng kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa carnapping. Ang ulat mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Simultaneous anti-carnapping operation ang ikinasa ng Highway Patrol Group sa pangunguna ng Regional Chief nito na si Police Colonel Joy D. Andrade kasama ang buong puwersa ng Regional Highway Patrol Unit 1 sa mga pangunahing kalsada sa Riyong 1. Kasama na rito ang kahabaan ng National Highway sa Barangay San Eugenio, Aringay, La Union, MacArthur Highway sa Barangay Nan Camarilan, Ordaneta City, Pangasinan, National Highway sa Barangay Nan Cayasan, Ordaneta City, Pangasinan at sa Lawag City sa Ilocos Norte nitong nakaraang araw. Ang nasabing operasyon ay bunga ng mas pinaigting na operasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng mga lansangan. Higit sa lahat ay mapigilan ang mga krimen na nagaganap sa mga kakalsadahan. Bilang Guardian of the Highways, mananatili ang mga operasyon sa pagpapatupad ng balik disiplina sa kalsada, anti-carnapping operation at iba pang mga batas trapiko. Gayunpaman, naging matagumpay ang simultaneous anti-carnapping operation na nagresulta sa 187 violation tickets na naibigay sa mga pasaway na motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Kasama na rito ang hindi pagsusuot ng helmet sa pagmumotor, unregistered motor vehicle and motorcycle, hindi pagdadala ng ORCR, overloading at iba pa. Ang mga ganitong operasyon ay hindi para magdulot ng abala, kundi para magturo at magbigay ng kaalaman at disiplina sa tamang paggamit ng kalsada at pagsunod sa mga batas trapiko. Ang Highway Patrol Group ay kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG at magpapatupad ng mga operasyon tungo sa misyon ng pagkakaroon ng mas ligtas at maayos na kakalsadahan. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Matagumpay naman na nailunsad ng Mega Job Fair ng lokal na pamahalaan ng Malabon City na pinangunahan ng ng RPSB Team Katmon. Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, ibahagi mo. Sa pangunguna ng Revitalized Police sa Barangay Team Katmon, katuwang ang Malabon City Police Station Community Affairs Section, City Government ng Malabon, Taktika, Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment, nagsagawa ng matagumpay na Mega Job Fair na naglalayong magbigay ng trabaho sa mga mamamayan ng Malabon. Dinaluhan ng aktibidad na ito ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPT, Police Colonel J.B. Baybayan, COP ng Malabon, Police Colonel Florian Reynado, Chief DCAD, Honorable Jenny Sandoval, City Mayor ng Malabon, kasama ang BJMP Malabon, JTF-NCR,
at mga representative ng peso at dole. Dahil sa makabuluhang pagsasanib puwersa, naging mas matagumpay ang mega job fair na ito. Ang kanilang koordinasyon ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga aplikante. Sa pagtatapos ng aktibidad na ito, nag-uwi ng mga bagong oportunidad sa trabaho ang mga aplikante, kabilang ang mga trabahong inalok mula sa iba't ibang sektor at industriya. Ganda po siya para sa mga walang trabaho, mga tao na kailangan ng pagtulong sa pamilya nila, mga estudyante nila. Kailangan ng pang-patient para sa isang taon. Papasalamat po ako sa Ilaban City Police and Tactica para po sa job fair na to. Maraming salamat po. Sa kanilang walang sawang suporta sa layuning makapagbigay ng trabaho sa mga taga-Malabon. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, pinangunahan naman ng mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit ng National Capital Region ang idinaos na dance fitness activity sa Adamson University, Ermita, Manila. Yan ang sinubaybayan ni Staff Sergeant Jasmine Lucero. Bigay todo sa paghataw ang mga mag-aaral ng Adamson University sa isinagawang dance fitness na ginanap sa SB Parking Ground ng nasabing universidad. Ito ay nilahukan ng mga estudyanteng mula sa College of Education ng Liberal Arts, scholars sa pamumuno ni Ginang Dean Gliceria Lunag. Sa gabing ito, inilunsad po natin ang Sumbang Gabi. This is a project of our Physical Education Department at ang pinakapunto nito ay hindi lang para sa physical fitness ng ating mga students, first year and second year physical students, but especially this Sumbang Gabi was created so that we will generate funds to help our financially challenged students, yung mga scholar po ng Adamson. At nagpapasalamat kami ng napakalaki sa PNP Fitness Team kasi sila ay walang atubiling tinanggap ang aming imbitasyon para sila ang naging fitness instructor sa gabing ito. Thank you very much, sir, madam. Our salute to you. We look forward that we will keep working with you, especially Adamson University and the PNP Fitness Team, to continue collaborating with us like this activity, the Sumbang Gabi. Nanguna naman sa programa ang mga miyembro ng PNP Dance Team na mula sa iba't ibang unit ng PNP sa Kamaynilaan na nagsilbing mga dance instructors. Hindi naman nagpahuli sa pag-indak ang mga guro ng paaralan sa labis ang kasiyahan dahil napaunlakan ng ating kapulisan ang kanilang imbitasyon na may temang Sumbang Gabi. Layunin ng programang ito ng pulisya na maging isang inspirasyon sa mga kabataan na mag-aaral ng mabuti at mainganyong mag-ehersisyo upang maging malusog at malakas ang kanilang pangangatawan. Mula dito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jasmine Lucero. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lucero. Isang pamaskong handog din ang matagumpay na isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region Police Office. Katuwang ang mga stakeholders sa Poblacion National High School, Muntinlupa City. Magbabalik para sa balitang yan si Patrolwoman Evelyn Lumabi. Naging matagumpay ang aktibidad na inilunsad ng Regional Mobile Force Battalion na pinangunahan ni Police Colonel Mario Pimalana, ang kasalukuyang Force Commander nito. Ang aktibidad na ito ay ang RMFB Pamaskong Handog, Bringing Joy and Hope to the Youth in Muntinlupa, na may temang bawat yapak ng kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Sa pakikipagtulungan ng Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development, na pinangunahan ng chairperson nito na si Dr. Morena Mong Escanizares, at ng Rotary Club of Makati Poblacion. Ang Regional Mobile Force Battalion ay nakapagbahagi ng 100 sapatos at mga grocery items bilang maagang pamasko sa mga estudyante ng Poblacion National High School, Muntinlupa City. Mula sa tema ng programa, bawat yapak ng kabataan ay siyang pag-asa ng bayan, ay sumisimbolo ng pagpapatuloy sa mga pagsubok na kailangang malagpasan sa buhay.
At bilang bahagi ng aktibidad ay isinagawa rin rito ang feeding program kung saan nakapaghanda ang mga tropa ng mainit na lugaw. Sa mensahe ni Police Colonel Mario Pimalana, patuloy na magsusumikap ang Regional Mobile Force Battalion kasama ang mga stakeholders sa pag-angat at pagbigay inspirasyon sa mga kabataan ngayong henerasyon na magsusulong ng kanilang magandang kinabukasan habang lumilikha tayo ng pag-asa para sa bansa. Unang-una po ay nais ko namin magpasalamat sa PNP. They are also our partners. Isa pa ng brigada, lagi sila dito sa amin. At especially ngayon na nag-extend sila ng kanilang service to give also na libreng sapatos para sa aming estudyante sa Poblacion National High School, ay malaking tulong ito para sa aming mga kabataan na hindi man lahat nabigyan, pero yung numbers nasa 100 na recipient na malaking tulong po yun para sa kanila. Mga PNP at stakeholders po, maraming salamat po. Thank you po dito. Papasalamat po sa ating mga kapulisan at sa stakeholders sa binigay nila pong tulong sa amin. Mula rito sa Regional Mobile Force Battalion and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Libreng tuli at gupit ang inihandog ng kapulisan ng Aviation Security Group o Unit 6 kasama ang 2nd Provincial Mobile Force Company sa kanilang isinagawang community outreach program sa Ibahay, Aklan. Yan ang balitang hatid ni Staff Sergeant Lawrence Galang Yabot. Nitong umaga ng December 2, 2023 ay nagtungo ang mga miyembro ng Katiklan Airport Police Station Aviation Security Unit 6 sa pangunguna ng kanilang Station Chief na si Police Captain Redim P. Daligdig upang sumama sa isang community outreach program kasama ang 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company sa Barangay San Jose, Ibahay, Aklan. Ang nasabing programa ay ayon sa direktiba ng ating Chief PNP na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa komunidad o community engagement at naglalayon na may balik ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ang Oplan Tuli ay sinagawa ng Katiklan Airport Police Station at Aklan 2nd Provincial Mobile Force Company na nilakukan ng 60 kabataan na kabilang sa mga indigent families ng Barangay San Jose upang mabigyan ng kaukulang pansin ang kanilang kalusugan. Matapos ang Oplan Tuli ay nagsagawa din ng libreng gupit para sa mga indigent residents ng Barangay San Jose. At lubos na ikinagalak ng mga residente ng Barangay San Jose ang sinagawang outreach program ng Aviation Security Unit 6 at 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company dahil malayo ang kanilang ibinabiyahe papunta ng syudad upang makakuha ng karampatang serbisyo sa kanilang kalusugan. Samantala, lubos na ikinagalak ni Police Brigadier General Jacqueline Paez Wangki, Direktor ng PNP Aviation Security Group, ang isinagawang inisyatibo ng AVCU 6 at 2nd Aklan PMFC. Ayon kay Police Brigadier General Wangki, ang malakas na ugnayang pampulisya sa pamayanan at komunidad ay nagbibigay daan sa malakas na serbisyong nagkakaisa at magbubukas ng pintuan sa pagpapababa at prebensyon ng krimen na kung saan mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Mula sa kanin ng kapulisan na matapat na nagtatanggol at nagpapatupad ng batas sa mga paliparan sa buong bansa. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Lawrence Mark Galang Yabot, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Yabot. Huli ang isang lalaki ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 matapos nitong takutin at pagbantaan di umano ang dating nitong asawa at ang mga pamilya nito. Patrolwoman Mary Grace Artizuela, ibahagi mo. Sa ikinasang joint entrapment operation ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 12, Police Station 10 General Santos City Police Office at Regional Intelligence Unit 12, inaresto ang lalaking ito na kinilala na si alias Rodrigo, 32 anyos at may asawa. Nito lamang ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Kalumpang General Santos City. Ayon sa biktima, tinatakot at pinagbabantaan ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Pinagbantaan din na susunugin ang kanilang ari-arian at papatayin ang kanyang ama kung hindi ito magpapakita sa kanilang napagkasunduang lugar. Kapag hindi sumasagot ang biktima sa mensahe ng suspect, ay pinopost nito ang kanyang mga masiselang larawan at video bilang panakot.
Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 286 Grave Coercion, RA 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children. Kasalukuyang nasa General Santos City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Natito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Darama, simoy ng hangin nag-iiba. Kulay na tahanan, pusong nagmamahalan, sanay laging ganyan. Gaganda ay sumasaya pagkat dumating na araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman ng kapulisan, Paskong puno ng kapayapaan. Kapay ng lahat, inyong maaasahan, lusay na riyan. Magagandang ay sumasaya pagkat dumating na ang araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman, sama-samang pamilya, sa hapag ng Noche Buena, bagong taon, may bagong pag-asa. Magagandang ay sumasaya pagkat dumating na araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y sinagdiriwang, si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan.